Kamusta na nga po mga master, at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 238 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita sa atin etong si Relici na tila ba nabago ang pananaw sa buhay, buwat ng kaniyang napagtanto na kung siya ay tuluyang mamamatay na, ay kapwa wala na nga raw siyang anumang gagawin at matatapos na ang kanyang paghihirap na siyang matagal na niyang pinapangarap. Subalit agad-agad naman siyang ibinalik ng binata sa realidad at ito nga raw ang rason kung bakit hinangad niyang makausap siya ng masinsinan. Ipinakita nga niya ang kanilang naging kasunduan nitong si Gantafer at ipinamukha dito kay Relici na maging sa kabilang buhay ay magtatrabaho pa rin siya para dito sa nasabing demonyo na malamang ay hindi nito binasa ng mabuti. At dahil nga sa kaniyang napag-alaman ay muli na namang nanaig ang takot para dito sa leader ng kulto at sadyang paulit-ulit na humihingi ng awa sa binata na huwag siyang papastangin. Wala namang paki sa kanyang pakiusap etong si Jinyuk na mas iniisip pa nga kung papaano ang isang kagaya nitong tamad at antukin ay nagawang bumuo ng isang kulto, gayon din pamunuan ang isang buong palapag. Muli nga niyang inalok etong si Relici para sa isang kasunduan na papayagan niyang mabuhay ito at walang anumang pagkilos na gagawin sa mahaba-habang panahon. Ngunit lumuluhan namang sinagot siya nitong kanyang kaharap na malamang ay nauunawaan din nitong binata na ang klase ng kontrata niyang nilagdaan kay Gantafer ay hindi magagawang mapawalang bisa nang walang anumang paintulot na magmumula sa nasabing demonyo. Gayon din, siya nga raw ang rason kung bakit etong saintess na si Teresa ay nahulog sa patibong na inihanda nitong si Gantafer. Kaya't papaano nga daw ba magagawa nitong si Jinyuk na pagkatiwalaan ang isang kagaya niya? Hindi naman nagsalita etong binata at mas minabuting i-activate ang skill na Ancient Rune. At gamit nga ang nasabing abilidad ay napakadali lamang napawalang bisa ang epekto nitong inilagay na spell ni Gantafer mula sa kanilang isinagawang kasunduan. Ayon pa nga sa ating pangunahing tauhan na wala siyang paki kahit pa ganoon ang nangyari, sapagkat kasalukuyang kasakasama nga daw nito ang kanyang baliw at dakilang stalker. Gayon din, pagdating nga raw sa usapin na pagtitiwala ay may isang paraan siyang alam na magiging solusyon, kaya't dapat nga daw itong wag nang mabahala pa habang kapwa ina-activate ang skill na Brand of Tribulation. Samantalang sa ibang dako nitong base ng kulto ay ating masisilayang nagkamalay na etong si Maria at dahan-dahan itong bumabangon na inirereklamo ang masakit niyang ulo. Hanggang sanahin to ang kanyang pagrereklamo, buwat ng kanyang masilayang nasa kanyang harapan itong dalawang individual na kapwa nga kanyang napagtanto na walang iba kundi si Faiden, habang etong si Teresa ay nagpapakita ng kakaibang ekspresyon ng pagmumukha. Do'y naalala nga niya ang ilang mga naging payag hinggil sa katauhan di umano nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na isang hayok sa pakikipaglaban ng mga malalakas na nilalang kung kaya't dapat nga daw niya itong pakaiwasan. Ito nga raw ang mga pahayag na madalas niyang naririnig mula sa ibang tao pagdating kay Chun Yusong. Subalit taliwas nga raw sa kanilang mga paratang ang kanyang pagkakakilala sa kanya, lalong-lalo na pagdating dito kay Jinyuk na palagi nga raw niyang agad tinutugon. Sinagot naman siya nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan na buhat nga raw iyon nang hindi nga raw siya pagbibigyan nito ng isang duelo kung hindi niya pagbibigyan ang pabor nitong hinahangad. Napangiti naman etong si Teresa sa pahayag niyang binitawan, kasabay ng pagtaak sa isang portal kasama itong si Chun Yusong, kasabay ng pagsasaad na naniniwala siyang isang mabuting tao etong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan. Pagkatapos ay ipinakita nga sa atin ang seryosong pagmumukha nitong si Chun Yusong habang nasa isang tabi na tila ba katatapos lamang magsagawa ng isang pag-atake laban dito kay Faiden. Samantalang may isang manlalaro ang nakangiting lumapit dito kay Faiden at masaya siyang binati buhat ng iniisip na ayos lamang siya, kasabay ng paglalahad na pinag-alala nga daw nito silang lahat. Subalit ang kanilang kasiyahan ay agaran ding naglaho at nagbago ang kanilang ekspresyon ng pagmumuka kasabay ng tila ba paghihiwalay ng ulo nitong bahagi sa katawan niyang kapawmandusay na rin sa lapag. Binalot nga ng matinding takot etong dalawang manlalarong naroroon habang kapwa kanilang nasilayan etong dugwang espada ng Sword Saint na si Chun Yusong na kasalukuyang tahimik lamang na nakatayo sa isang tabi habang pinagmamasdan ang wala ng buhay na katawan nitong nasabing manlalaro. Agarang nakadama nga ng matinding galit etong isang babaeng manlalaro na pilit namang pinapakalma ng kanyang kasamahan. Subalit patuloy lamang ito sa paglalahad na pagbabayaran nga raw nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan ang krimeng kanyang ginawa. Samantalang sa labas na bahagi nga ng nasabing silid ay masisilayan naman natin etong ilang natitirang miyembro ng kulto na naguguluhan habang hinahanap kung nasaan na itong kanilang leader sa kasalukuyan. Kapwa nga rin ganoon ang naging reaksyon nitong demonyong si Gantafer na patuloy na sinusubukang hanapin
kung nasaan na nga daw ba itong alagad niyang si Relici. Hanggang sa nabigla nga siya nung kapwa silang dalawa nitong binata ay muling sumulpot sa isang sulok. At kapwa agad nga itong leader ng kulto ay gumawa ng isang pagkilos kung saan ay inilahad nga sa atin ng system na kaniya nang isinusuko ang pinangahawakan niyang pwesto para sa ika-20 palapag ng tore at kaniya itong ipagkakaloob para dito sa Veterans Corporation na pinamumunuan nitong si Jin Yuk. Gayun din, dahil nga sa nagawa nitong ating pangunahing tauhan, ay tuluyan ding kinilala ng system ang kaniyang samahan bilang isang major faction sa loob nitong tore. At muli ay matagumpay ngang naklear ang ika-20 palapag na talagang mas lalong hindi kinatuwang mapag-alaman nitong demonyong si Gantafer buhat nang nagawa siyang pagtaksilan nitong kanyang iyakin at tamad na alagad. At napawalang bisa nga rin ng tuluyan ang kanilang kontratang isinagawa sa isa't isa. At dahil nga ito sa bisa ng Brand of Tribulation na inilagay ni Jin Yuk sa ulong bahagi nitong si Relici. Malakas nga itong sumigaw at hinamak itong Aniya ay scammer na demonyo at idiniklarang ayaw na niyang masangkot pa dito sapagkat mala-impyerno nga raw ang kanyang karanasang sinapit mula sa kanyang kamay. Pagkatapos noon ay sumingit nga rin etong si Jin Yuk sa eksena at isinaad na malamang ay pinanonood din sila nitong si Gantafer at mayabang na isinaad na ngayon nga raw ay kaniya ng teritoryo ang nasabing palapag. Aniya, noong unang araw ay plano niya lamang itong i-clear, subalit dahil sa kanyang ginawang pagsalakay sa kanyang mga kaibigan, ay ito nga daw ang kabayaran sa aksyong kanyang isinagawa. At hinamon pa nga ito na kung may problema nga daw siya, ay maaari nitong tahakin sa ngayon ang kanyang kinaroroonan. Subalit malamang ay hindi niya ito magagawa dahil hindi niya kagaya itong Demon Lord na si Veriel. Ang kanyang pagkilos ay kapapala pinapanood din ito at kasalukuyang natatawa pa nga sa isinasaad nitong binata na isang patunay lamang di umano sa layo ng antas at kayamanan, mayroon silang dalawa nitong demonyo ring si Gantafer. Hindi naman ito nagustuhan ng nasabing demonyo na agarang nagpakita ng matinding galit sa pagkatalo at pangahamak na kanyang tinanggap. Plano nga sana nitong tahakin na ang kinaroroonan nitong binata, subalit agad naman siyang pinahinto nitong kanyang alagad habang pinapaalala na malaki ang kabayaran na maaaring mawala sa kanilang nasasakupan mula sa aksyong nais niyang isagawa. Ang kanyang paghihimutok ay palihim niyang pinakikinggan nitong demonyong si Remya na bagyang nadidismaya sapagkat hindi na niya makikita pa etong si Relici. Sa mga oras nga ding iyon ay tuluyan nang naidispatcha ang lahat ng mga arkanghel na umatake sa mga palapag na pinamamahalaan nitong mga kaibigan ni Jin Yuk na naging posible dahil sa tulong na ipinagkaloob nitong Senator at Loki. Dahil nga sa matagumpay na naangkin nitong Veterans Corporation ang ika-20 palapag, ay kapwa na pa sa kamay din nitong binata ang napakaraming pabuya. Kabilang na ang napakaraming kayamanan, mayroon etong kulto na masyang nilalasap nitong ating pangunahing tauhan at iniisip na ganito ang klase ng perpektong panalo na kanyang hinahangad. Subalit matapos nito ay atin namang masisilayan etong si Teresa na lumuluwa sa harapan nitong naguguluhang si Jin Yuk habang malungkot na isinasaad na pinaslang nga daw nitong si Chun Yusong etong si Faiden para sa kanyang kapakanan. At dahil nga raw sa aksyon nitong isinagawa ay kasalukuyang nalalagay siya sa hindi magandang sitwasyon habang sinasalubong nitong chairman ng Awakened Association upang arestuhin mula sa salang pagpaslang ng Vice Master ng Olympus Guild mga Master.